mga pagkakamali tayong nagagawa na kung gusto na nating baguhin at gusto na nating ayusin, hindi na natin kayang gawin yun ng mag-isa. Kahit mag-isa naman nating pinasukan ang bagay na yun in the first place. Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong nag-iisang Mama Mia. Panibagong araw, panibagong kwento ang pagsasaluhan natin for today's video. At nako, gusto ko lang mag-disclaimer ha, dahil baka mapong tayo dito. Ang kwentong ito ay hindi po nag-glorify ng mga maling gawain o mga hindi dapat ginagawa ng kahit na sino. Ang kwentong ito ay binahagi para mapagkunan ng aral at syempre mapagkunan ng mga magagandang pangyayari na pwede nating makuha mula dito. Ayan, nag-disclaimer na ako. Charot. So hindi na natin to patatagalin. Simulan na natin ang ating paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabi na sa simulat sa pool, alam naman talaga natin ang dapat at mali. Ang tama sa hindi. Kaya lang may mga pagkakataon na kahit ikaw, hindi mo maipaliwanag sa sarili mo kung bakit mo nagawa ang isang bagay na sa simula pa lang, alam mo namang makakasira sa'yo. Dear Mama Mia, hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula ang pagkawala ko. Kung tatanungin mo ang mga magulang ko, sasabihin nilang noong tumuntong ako sa kolehiyo. Kung ang mga kaibigan ko naman ang tatanungin, sasabihin nilang nagsimula akong sumama sa maling grupo. Pero kung ako ang magsasabi, mas maaga pa doon. Nagsimula iyon nung araw na natutunan kong ngumiti kahit ang totoo ay gusto ko nang umiyak. Ako po si Irish, 22 taong gulang. Nung high school ako ang tipong laging nasa honor roll. Hindi ako ang pinakamatalino sa klase pero ako ang pinakamasipag mag-aral. Pangarap kong maging guro balang araw. Gusto kong makapagpatayo ng maliit na bahay para sa mga magulang ko. Pangarap ko ring balang araw kapag may anak na ako, hindi nila mararanasan ang hirap na naranasan namin. Simple lang kung tutuusin ang mga pangarap ko na yun, Mama Mia. At simple lang din naman ang buhay naming mag-anak. Ang papa ko ay isang tricycle driver. Si mama naman ay naglalabas sa iba't ibang bahay. Minsan, pareho silang umaalis bago pa sumikat ang araw at umuuwi ng pagod na pagod ang kanilang mga katawang lupa. Kaya nang makapasa ako sa scholarship ng isang university sa Maynila, halos maiyak silang dalawa sa sobrang tuwa. Anak, sabi ni Mama habang yakap ako, ikaw talaga ang pag-asa natin. Hindi ko alam noon kung gaano kabigat ang salitang pag-asa, Mama Mia. Pagdating ko sa Maynila, pakiramdam ko ay napakaliit kong tao. Napakalalaki ng mga gusali. Napakabilis maglakad at kumilos ng mga tao. Napakaganda ng buhay ng mga kaklase ko. Habang ako, 3 pares lang ang damit ko. Luma ang cellphone na ginagamit ko. At bawat piso sa wallet ko ay kailangang pagkasyahin hanggang sa susunod na padala ng aking mga magulang. Pero unti-unti, Mama Mia, kahit na nasanay naman ako sa simpleng buhay, ay natuto akong mainggit. Kapag nag-aaya silang kumain sa mga mamahaling cafe o kainan,
tumatanggi ako. Kapag nagyayaya silang mag-outing, sinasabi kong marami pa akong gagawing mga assignments. Ang totoo, hindi naman ako abala. Ang totoo, meron naman ako ng oras na meron din sila. Kaya lang, wala lang talaga akong kapera-pera. Isang gabi habang nagre-review ako sa library ng school ay tumawag si Mama. Anak, kahit isang salita lang ang sinabi niya, alam kong umiiyak ang nanay ko. Ano po yun, Ma? Wala kasing naging biyahe si Papa mo ngayong linggo. Napapikit ako. Dahil na-ospital din ang lolo mo, kailangang may mag-alaga. Humigpit ang hawak ko sa cellphone ko habang hindi pa rin ako nakakapagsalita. Pasensya ka na anak ha? Kasi wala kaming maipadala sa'yo. Walang-wala din kami dito eh. Kaya mo pa ba dyan? Sila pa ang humihingi ng tawad sa akin, samantalang ako ang walang magawa. Nung gabing yun, unang beses kong naramdaman na parang hindi talaga sapat ang kahit na anong sipag. Lalo na kung meron namang mas nauuna sa'yo sa laban. Hindi sapat na masipag ka kung wala ka namang mga kagamitan para lumaban. Kung wala kang armas. Samantalang yung mga kasabayan mo may mga armas, doble-doble pa. Minsan, kahit gaano ka magsumikap, may mga laban talaga na hindi pa nga nagsisimula, parang talo ka na agad. Lumipas ang ilang mga buwan, Mama Mia. Mas dumami ang mga requirements. Mas lumiit ang allowance. Mas dumalas ang pagod. Unti-unti na ring nawawala ang dating masayahing Irish. Napapansin iyon ng isa kong kaklasing si Nika. Maganda si Nika, mayaman, laging puno ng confidence. Kabaliktaran ko, Mama Mia. Girl, alam mo ba lagi kang mukhang pagod? Sabi niya isang araw habang magkatabi kaming dalawa sa kantin. Ngumiti lang ako. Ayos lang ako. Siguro yun, Mama Mia, ang pinakamadalas kong kasinungalingan noon. Ayos lang ako. Dalawang salita, ayos lang. Paulit-ulit kong sinasabi kahit unti-unti na akong nadudurog sa loob. Doon nagsimula ang lahat. Hindi sa isang malaking desisyon, hindi sa isang dramatikong pangyayari, kundi sa maliliit na pagkakataong pinili kong manahimik sa halip na humingi ng tulong. Akala ko kasi, Mama Mia, kaya kong akuin ang lahat. Akala ko sapat na ang pagiging matatag. Hindi ko alam na ang taong hindi marunong humingi ng tulong ay ang pinakamadaling malunod. At wala akong ideya na ilang linggo na lang may makikilala akong tao na magsasabing may madaling solusyon sa lahat ng problema ko. Hindi ko alam noon na ang isang maling desisyon ay kayang sirain ang mga pangarap na ilang taon kong binuo. At higit sa lahat, hindi ko alam na darating ang araw na titingin ako sa salamin at hindi ko na makikilala ang sarili ko, Mama Mia. May mga pagkakataong hindi naman talaga masama ang isang tao nung una mo siyang nakilala. Hindi rin naman halatang mali ang landas na tatahakin mo. Kadalasan, nagsisimula ang lahat sa isang simpleng, okay ka lang? At doon ako nadulas, Mama Mia. Lumipas ang halos 3 linggo matapos ang tawag ni Mama ay mas lalo akong naging tahimik. Sa klase, nakatingin lang ako sa professor pero wala naman talagang pumapasok sa isip ko.
Sa dorm, nakatulala lang ako sa kisame habang iniisip kung paano ko pagkakasyahin ang natitira kong 400 piso hanggang sa katapusan ng buwan. Minsan, 2 beses lang ako kumakain sa isang araw. Minsan, isang instant noodles lang, buong araw ko na yung pagkain. May mga araw nga din na tubig lang ang laman ng sikmura ko. Pero hindi ko yun sinabi sa mga magulang ko, Mama Mia. Ayokong maramdaman nilang pabigat sila sa akin. Ang hindi ko alam, mas lalo ko lang pinabibigat ang sarili kong dinadala. Hi Rish, napalingon ako. Si Nika, may dala siyang 2 milk tea. Sa'yo tong isa inumin mo. Hindi na Nika. Ano ka ba naman? Ibinili na kita Libre ko to. Nakangiti niyang sabi. Napabuntong hininga ako. Sige, salamat ha. Tahimik kaming naglakad palabas ng campus. Napapansin ko talaga, Irish, na parang may malaki kang problema. Wala. Sinungaling ka ha? Napatawa siya ng mahina. Kahit bago pa lang tayong magkakilala, alam ko namang bumasa ng tao. Alam kong hindi ka okay. Hindi ko na malayang napaluha ako. Migla na lang. Para bang may gripo na nabuksan. Hindi ko na napigilan. Kaya naman, kwento ko na sa kanya ang lahat, Mama Mia. Yung tungkol sa utang namin, tungkol sa pagkakasakit ni Lolo, tungkol sa pagod ng mga magulang ko, at tungkol na rin sa takot na mawalan ako ng scholarship. Ang takot kong umuwi ng bigo sa probinsya namin. Tahimik lang siyang nakinig, pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko. Alam mo Irish, hindi ko man pinagdaanan yung mga napagdaanan mo, pero ang alam ko, minsan kailangan lang nating huminga. Napangiti ako ng bahagya. Sana nga, ganun lang kadali ang lahat. Hindi ko naman sinasabing ganun kadali ang lahat. Pero, may mga taong marunong gumawa ng paraan para kahit sandali, makalimutan mo yung bigat. Hindi ko gaanong pinansin ang sinabi niya. Akala ko, Mama Mia, simpleng payo lang yun. Hindi ko alam na yun na palang magiging simula ng lahat. Pagkalipas ng ilang araw, inimbitahan ako ni Nika sa birthday ng isa niyang mga kaibigan. Nahihiya ako dun, Nika. Wala akong kakilala Sandali lang naman tayo dun. Ayoko. Please, sige na Irish, samahan mo na ako. Wala naman akong pangregalo, tsaka hindi naman ako kilala nung kaibigan mo. Ano ka ba? Mayaman yung kaibigan ko na yun. Di niya kailangan ng regalo. Bisita ang kailangan niya. Paulit-ulit siyang nangungulit. Kahit anong sabihin kong alibay ay hindi niya pinapatos. Hanggang sa pumayag na ako, Mama Mia. Kung alam ko lang sana ang mangyayari, hindi na lang sana ako sumama pa. Pagdating namin sa condominium nung kanyang kaibigan ay namangha ako. Napakalawak, maliwanag, may swimming pool, may rooftop, na para bang nasa ibang mundo ako, Mama Mia. Lahat sila nandun ay halata mong may kaya sa buhay. Lahat ng nandun ay nakangiti. Walang mukhang problemado. Maraming pagkain. May tawanan, may musika. At sa totoo lang, nung nakita ko ang mga pagkain na nandun, naisip ko pa ngang magbalot, Mama Mia. Para naman kahit papaano makasurvive ako ng ilang araw. Parang normal lang na salo-salo kung titignan mo ang nagaganap dun sa condo unit na yon. Pero habang tumatagal ang gabi,
Napansin kong may iilan sa kanila ang unti-unting lumalayo sa karamihan. Oo, Mama Mia, hindi po natupad ang sinabi ni Nika na sandali lang kami doon. Pumapasok sa isang kwarto yung iba. Pagkatapos ay bumabalik sa sala na para bang sobrang saya na. Parang wala silang iniisip. Napakunot noo ako nung unti-unti ko silang naobserbahan. Bakit parang iba sila? Ngumiti lang si Nika. Stress relief lang. Hindi ko na siya tinanong kung ano yon. Ayokong makialam. Bandang 12:00 ng gabi lumabas sa balcony ang isa sa mga bisita. Itago natin siya sa pangalang Matt. Mas matanda siya sa amin ng ilang taon. Mabait siyang magsalita. Magalang. Ikaw pala si Irish, yung kaibigan ni Nika? Opo. Alam mo, ang dami kong naririnig tungkol sa'yo mula sa kaibigan mo. Napangiti ako. Sana po maganda. Oo naman. Tapos tumawa siya. Tara, ikukuha kita ng juice. Kasi yung kaibigan mo andun, no? Nakikipag-usap at nakikipag-chismisan pa. Dahil napansin niyang mag-isa ako ay kinakausap niya ako, Mama Mia. Habang nag-uusap kami napansin niyang tahimik ako. Marami kang iniisip, no? Tanong niya. Halata ba? Hindi siguro sa iba, sa akin lang. Napayuko ako sa sagot niyang yun. Hindi ko alam kung bakit pero parang ang dali at ang gaan niyang kausap. Hindi niya ako pinilit magsabi. Hindi rin siya nagtanong ng paulit-ulit. Nakinig lang siya. At sa totoo lang, noon ko unang naramdaman na may taong handang makinig nang hindi ako hinuhusgahan, Mama Mia. Ngunit hindi lahat ng taong marunong makinig ay dadalhin ka sa mabuting direksyon. Minsan, dun pa nagsisimula ang pinakamapanganib na impluwensya. Bago kami umuwi, ay sinabi niya sa akin, Irish, huwag mong isipin na habang buhay ka ng ganyan ha. Lahat ng problema may solusyon, may paraan. Tumangulang ako. Gusto ko lang maging maayos ulit ang buhay ko. Sabi ko, soon, mangyayari din yan soon. Ngumiti siya pagkatapos niyang sabihin yon. Habang nasa biyahe kami ni Nika pauwi, paulit-ulit kong inaalala ang gabing yon. Hindi dahil may nangyaring masama, kundi dahil sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan ay nakaramdam ako ng konting gaan. Natawa ako. At dahil doon, nagsimula akong maniwala na baka tama nga si Nika. Na baka may mga taong kayang alisin ang bigat ng mundo. Hindi ko pa alam na ang paghahanap ko ng ginhawa ay ang magbubukas ng pinto sa mga desisyon na pagsisisihan ko pala habang buhay. May mga pagkakamaling hindi naman nagsisimula sa salitang oo. Nagsisimula sila sa isang beses lang naman. Yun ang pinakamalaking kasinungalingang pinaniwalaan ko noon, Mama Mia. Halos isang buwan matapos ang birthday party na yun, naging mas madalas ang pakikipagkita at pagsama-sama ko kay Nika at sa mga kaibigan niya. Hindi naman araw-araw, paminsan-minsan lang kung tutuusin. Pero mas madalas kesa sa dati. Kapag tapos na ang klase, kapag gusto naming kumain sa labas, kapag gusto kong makalimot kahit sandali, ay sila lagi ang kasama ko. At sa bawat pagkikita at pagtatagpo namin, pakiramdam ko ay unti-unting bumabalik ang dati kong sigla. O baka yun lang ang gusto kong paniwalaan para ma-justify ko ang pagsama-sama ko sa kanila, Mama Mia.
Isang Biyernes ng gabi, katatapos lang noon ng exam namin. Pagod na pagod ako. 3 gabi akong halos walang tulog sa kaka-review para wag bumagsak. Dahil nakakatakot kasi isang bagsak lang ay pwedeng mawala sa akin ang scholarship ko. Habang naglalakad kami palabas ng campus, napansin ni Nika ang pamumutla ko. "Uy, grabe ka," sabi niya. "Ano? Tignan mo nga yung mukha mo. Mukha ka nang hihimatayin. O baka mukha ka ng multo eh." Napangiti ako. "Kulang lang sa tulog." "Hindi ka lang sa tulog kulang. Kulang ka rin sa pahinga." Tumungo siya sa isang cafe sa kabilang kalsada. "Halika na, ano pang inaantay mo dyan? Bilis na." Umupo kami roon ng halos 1 oras. Umorder siya, Mama Mia. Sabi ko hindi ako o-order dahil busog ako, pero sabi niya, kailangan kong kumain at kailangan ko siyang sabayan. Siya naman ang nagbayad kaya umuo na lang ako. Nagkwentuhan kami, nagtawanan, at sandaling nakalimot sa problema. Paglabas namin, sinabi niya sa akin, "May pupuntahan kami ni Lamat." Napailing ako. "Pass na muna ako," sabi ko. "Uy, wag na. Sandali lang naman to eh. Sumama ka na." "May gagawin pa kasi ako, Nika." "Hindi naman tayo magtatagal." "Sige na. Para ka namang others dyan eh. Para ka namang hindi kasali sa barkada." Hindi ko alam, Mama Mia, pero parang ang sarap isipin na bahagi na ako ng barkada nila. Kahit kung tutuusin, ang layo-layo ko naman sa kanila. Mula sa estado sa buhay, hanggang sa pananamit, hanggang sa pagsasalita, pero gusto pa rin nila akong kasama. At yun marahil ang dahilan kung bakit pumayag na naman ako. At siguro, Mama Mia, ang totoo niyan, ayoko ring umuwi sa dorm ng matagal. Pagkatapos kasi ng aming exam ay may ilang araw kaming walang pasok. Ayokong maging mag-isa doon. Ayokong magmukmuk doon dahil paulit-ulit ko na namang maiisip kung gaano kalayo ang buhay ko sa buhay ng mga kaklase ko. Ang pinuntahan naming lugar ay isa pang kondo. Pero sa pagkakataong yun, mas konti ang taong nandun. Tahimik ang condominium. Wala ang ingay ng birthday. Pero may mahina lang na musika. May iilan na nag-uusap. May ilan na nakaupo lang sa balcony. Normal na normal ang lahat hanggang sa may isa sa kanila ang nagsabing, "Relax tayo." Napansin ko na may mga taong isa-isang lumalabas ng sala. Hindi ko alam kung saan sila pumupunta at hindi ko na rin inuusisa. Maya-maya pa ay bumalik sila. May ilan na masiglang masigla. May ilan naman na tila nawawala sa sarili. Dun ako kinabahan. "Nika, bakit parang nag-iiba talaga sila pagkatapos nilang umalis?" Napabuntong hininga siya. May mga maling desisyon ng ibang tao kapag gusto nilang takasan ng problema. Napatingin siya sa akin at ayokong mangyari yun sa'yo. Tumango ako kahit na hindi ko pa rin naman lubos na nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Habang pauwi kami ay sinabi ko sa kanya, "Ang hirap ng buhay." "Totoo," sagot niya. "Pero iba yung hirap namin, Nika. Mahirap kasi kami literal eh." Sa totoo lang, hindi naman tayo nagkakalayo, Irish. Minsan gusto ko na lang matulog ng matagal. Pero hindi ko magawa eh. Akala mo ba kapag may pera na, hindi na namomroblema? Kaya pwede ba, wag mong hahayaang mawalan ka ng pag-asa?
Ngumiti siya ng mapait sa akin. Ewan ko, kahit ngiti iyon, ramdam kong may sakit, Mama Mia. Doon ko naunawaan, hindi pala lahat, pera lang ang pinoproblema. May iba pala na nasasaktan pa rin. Nasasaktan din, tulad mo kahit magkaiba kayo ng rason. Lumipas ang mga araw. Mas lalo pang dumami ang problema. Nagkasakit si Papa. Huminto sa paglalabada si Mama dahil sumasakit na rin daw ang likod niya. May natanggap akong email. Sabi doon kapag bumaba pa ang grades ko sa susunod na semester ay maaaring mawala na talaga sa akin ang scholarship ko. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, unti-unti nang gumuho ang mundong pinaghirapan kong buuin. Nung gabing yun, umiyak ako ng tahimik sa loob ng dorm. Ayokong marinig ng roommate ko. Ayokong may makakita. Ayokong may maawa. Habang yakap ko ang unan, paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Hanggang kailan ba paulit-ulit na bumabalik ang mga problema ko? Hanggang kailan ba ako lalaban? Hanggang kailan ba ako magiging matatag? Hanggang kailan ako magpapanggap na kaya ko pa? Hindi ko na malayang nakatulog akong basa ng luha ang unan ko. Kinabukasan, nagising ako na may maraming missed calls mula kay Mama. Nanginginig ang kamay ko habang tumatawag pabalik. Ma? Ano pong nangyari? Bakit ang dami niyong missed calls? Tahimik siya. Pagkatapos, anak, na-ospital si Papa mo. Parang huminto ang mundo. Napaupo ako sa sahig, hindi ko alam ang gagawin. Gusto kong umuwi pero wala akong pampamasahe. Gusto ko silang yakapin pero daan-daang kilometro ang pagitan namin. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong wala akong kontrol sa sarili kong buhay at sa sarili kong kinabukasan. At yun ang sandaling naging pinakamadali akong malinlang ng maling pag-asa. Sa mga susunod na araw ay may isang taong mag-aalok sa akin ng paraan para makayanan ng sakit at pagod. Akala ko noon sagot yun. Hindi ko alam na yun pala ang unang hakbang sa pagkawala ng lahat ng pinapangarap ko. Mama Mia, may mga araw na hindi ka naman naghahanap ng maling daan. Sadyang pagod ka lang. At kapag sobrang pagod na ang isip at puso mo, kahit maling direksyon ay nagmumukhang tamang daan sa paningin mo. Matapos kong malaman na nasa ospital si Papa, halos hindi na ako makapasok sa klase ng maayos. Hindi ko maintindihan ang lahat ng mga lectures. Hindi ko matapos-tapos ang mga assignments. Kahit anong pilit kong mag-focus, iisa lang ang nasa isip ko. Paano kung hindi na gumaling ang papa ko? Sa bawat pagtunog ng cellphone ko ay kinakabahan na ko, Mama Mia. Baka ospital na naman. Baka si Mama. Baka may masamang balita. Unti-unti nawala ang dating Irish na punong-puno ng pangarap. Napalitan siya ng isang babaeng natatakot sa bawat bagong umaga. Isang hapon nadatnan ko si Matt na mag-isang nakaupo sa isang bench sa labas ng campus. Namumugto noon ang mga mata ko, Mama Mia. Alam kong kahit hindi ko sabihin halatang halata sa mukha kong umiiyak ako. Nung makita niya ako ay tinawag niya ako. Pinaupo niya ako sa tabi niya. Hindi ka okay. Hindi na ako nagkunwari. Tama ka, hindi nga ako okay. Tumango lang siya. Alam mo, ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin. Dahil siguro, Mama Mia, wala akong ibang mapagsabihan noon, ay walang kahirap-hirap na ikwenento ko kay Matt ang lahat sa buhay ko. Walang taong kayang dalhin ang lahat ng mag-isa, Irish. Napabuntong hininga ako. Pakiramdam ko, Matt,
Kahit anong gawin ko, wala nang nangyayaring tama sa buhay ko. Mahaba ang naging usapan namin. Hindi siya nangaral. Hindi rin niya ako pinilit na magsalita. Nakinig lang siya. Pero sa dulo ng pag-uusap namin ay may sinabi siyang hindi ko na malilimutan. May alam ako, isang mabilis na paraan para masagot yung problema mo. Ano? Anong paraan naman yung sinasabi mo? Napatingin ako sa kanya. Pero alam mo naman siguro, hindi ba? Ang mabilis na paraan, kadalasan, may mas malaki na naghihintay na kapalit. Noon ko napagtanto, Mama Mia, na parang ang iminumungkahi niya sa aking paraan ay isang bagay na magiging sagot nga pero mukhang pansamantala lang. Hindi naman niya ibinalandra sa akin agad yung sinasabi niyang paraan. Lumipas pa ang ilang linggo, lumala ang sitwasyon sa bahay. Kinailangan ni Mama na mangutang ng pera para sa gamot ni Papa. Ako naman ay nagsimulang maghanap ng part-time job. Nag-apply ako sa mga fast food restaurant, sa convenience store, sa tutorial center. Paulit-ulit ang sagot. Tatawagan ka na lang namin. Puno na kasi kami. Pero sa huli ay wala rin namang tumatawag, Mama Mia. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi ay may nakita akong dating kaklase ko noon sa probinsya. Halos hindi ko na siya nakilala. Payat na siya, malalim ang mga mata. Parang 10 taon ang itinanda niya kahit 2 taon lang naman kaming hindi nagkita. Irish, ikaw na ba yan? Tanong niya. Nagkamustahan kaming dalawa. Habang nag-uusap, nalaman kong matagal siyang nalulong sa pinagbabawal na gamot at ilang buwan pa lang siyang nakakalabas mula sa rehabilitation center. Tahimik siya. Mahina lang kung magsalita. Akala ko noon makakatulong yun para makalimot eh. Huminto siya sandali. Pero alam mo ba ang nangyari, Irish? Nakalimutan ko ang sarili ko. Hindi ko alam, Mama Mia, pero kinilabutan ako. Hindi siya nagsasalita para takutin ako. Nagsasalita siya bilang isang taong nawalan ng halos lahat. Pamilya, pag-aaral niya, mga kaibigan, pagtitiwala ng mga tao sa kanya. Isa-isang binanggit niya ang mga nawala sa kanya. Tapos, isang araw, pagising ko, wala na ring natitirang pangarap sa akin. Nung gabing yun, Mama Mia, hindi ako agad nakatulog. Paulit-ulit kong naaalala ang sinabi ng dati kong kaklase. Pati sarili ko nakalimutan ko. Napaisip ako, Mama Mia. Ilang buwan na rin ba akong nakakaramdam na unti-unti akong nawawala? Hindi man dahil sa droga, kundi dahil sa pag-aakalang kailangan kong akuin ang lahat ng mag-isa. Kinabukasan tumawag si Mama. Mas maayos na ang boses niya. Anak, nakalabas na ang papa mo. Napapikit ako sa sobrang gaan ng pakiramdam ko. Salamat naman po kung ganun. Pero anak, kailangan pa rin niyang magpagamot. Ang dami-daming gamot na kailangan. Alam ko noon na hindi pa tapos ang laban. Pero kahit paano, may pag-asa pa. At doon ko unang naisip na baka ang tunay na lakas ay hindi ang pagtitiis ng mag-isa. Baka ang tunay na lakas ay ang pag-amin na kailangan mo ng tulong. At hindi ko pa alam na susubukin pa ang paninindigan kong yun sa mga darating na araw. Na may isang desisyon akong kailangan kong gawin. Isang desisyon na maaaring magligtas sa akin o tuluyang sumira sa kinabukasan ko. Mama Mia, may nagsabi sa akin noon na ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa ibang tao kundi laban sa sarili mo. Noon hindi ko maintindihan ang ibig sabihin noon.
Pero nang dumating ang panahon na kailangan kong pumili sa pagitan ng madaling daan at tamang daan, doon ko nalaman kung gaano kahirap maging matatag. 2 linggo matapos makalabas si Papa sa ospital ay tila lalo pang bumigat ang lahat. Nadagdagan ng mga gastusin sa bahay. Siyempre Mama Mia, hindi madali ang naging sakit ni Papa, kaya hindi rin magaan sa bulsa ang mga gamot niya. Mas madalas nang tumatawag si Mama para kumustahin ako. Pero ramdam kong pilit lang niyang itinatago ang pag-aalala niya. Anak, kumakain ka ba dyan ng maayos? Opo, Ma. Isa na namang kasinungalingan. Kasi kung hindi ko kasama ang mga barkada ni Nika, minsan pandesal at tubig lang ang buong hapunan ko. May mga gabi ngang hinihintay kong makatulog ang roommate ko bago ako umiyak. Ayoko may makakita sa akin na mahina ako. Pero habang mas itinatago ko yung sakit, mas lalo akong nauubos. Isang hapon, pagkatapos ng klase, sinalubong ako ni Nika. Tagal na nating hindi nakagkakasama. Sorry, busy lang, sabi ko. Halika, magkape muna tayo. Nika, may gagawin pa kasi ako eh. Ano ka ba naman? Tatanggihan mo na naman ako. Sige na, libre ko na please. Pagkarinig ko ng salitang libre ay narinig ko talaga at naramdaman kong kumalam ang sikmura ko, Mama Mia. O see? Sabi ng tiyan mo, gutom ka na. Sige na, kape tayo tapos pasta na rin tayo. Naglakad kami hanggang sa makarating kami sa isang maliit na coffee shop. Tahimik kaming naupo. Matagal bago siya nagsalita. Irish, hindi ka na tulad ng dati ah. Napangiti ako ng pilit. Ganito lang kapag maraming iniisip. Tumitig siya sa akin. May mga pagkakataon na kailangan na nating humingi ng tulong. Sige lang, ayos lang ako. Tsaka ayokong maging pabigat, sagot ko. Umiling siya. Mas mabigat ang dalahin kapag mag-isa ka. Sige, ganito ang gawin mo ha. Kapag talagang hindi mo na kaya, tawagan mo ko at sasagot ako. Tutulungan kita dyan sa mga problema mo. Pero ayoko namang pangunahan ka, Irish. Alam ko namang ma-pride kang tao eh. Kaya aantayin kitang lumapit sa akin. Kinabukasan, nagpunta ako sa guidance office ng university. Habang hawak ko ang doorknob ay nanginginig ang kamay ko. Pakiramdam ko kapag pumasok ako doon, inaamin kong hindi ko na kaya. Pero nang makapasok ako, wala akong narinig na panghuhusga. Wala ring sermon. May taong tahimik lang na nakinig habang ikinukwento ko ang lahat. Ang pagod, ang takot, ang hirap sa pera, ang pressure, ang pakiramdam na unti-unti na akong nawawala. Pagkatapos kong magsalita ilang segundo ring tahimik kang silid, siya kanya sinabing, alam mo, kung ako sa'yo, pwede ka namang humingi ng tulong dun sa kaibigan na sinasabi mo. Hindi naman kahinaan ang paghingi ng tulong. Tayong mga tao dito sa mundo, minsan, hindi talaga natin nakakaya ang mga pagsubok nang wala tayong katuwang. Mama Mia, sa totoo lang, nakaramdam ako ng pag-asa, ng pagluwag ng aking dibdib. Pero sa totoo lang, hindi pa rin naman nagbago ang sitwasyon ko eh. Hindi pa rin nagbago ang mga pangangailangan namin. Ewan ko kung talagang binibiro ako ng tadhana. Pero paglabas ko mula sa guidance office, siguro 10 hakbang pa lang ako mula sa pinto, tumawag ang mama ko. Inatake na naman daw si Papa at kailangan na naman nilang isugod sa ospital. At ang sabi pa ni Mama, marahil daw ay i-refer sa isang private hospital ang Papa ko, Mama Mia, dahil nga sa hindi ito magawang gamutin ng pampublikong ospital
gawa na rin ng kakulangan sa gamit. Dun ako nagpasya. Pagtapos tumawag ni Mama ay tinawagan ko si Nika. Nika, kailangan ko ng tulong mo. Agad siyang nakipagkita sa akin. Agad kong sinabi sa kanya ang nangyari. Sige, sumama ka sa akin. Mama Mia, kahit may pag-aalinlangan na ko noon ay hindi ko na lang sinabi sa kanya. Pilit ko na lang pinatatag ang sarili ko. Sabi ko, mas kailangan ako ngayon ng mga magulang ko. Mas kailangan ako ng tatay ko, kaya hindi pwede na maging duwag ako. Nagulat ako dahil ang tinatahak ng taxing sinakyan namin ay ang condominium ni Matt. At hindi nga ako nagkamali. Umakyat kami dun sa floor kung saan si Matt nandoon. Kumatok si Nika. "Oh Matt, kailangan daw ng tulong ng kaibigan ko. Halika, pasok kayo." "Hindi na ako papasok, Matt. May gagawin pa kasi ako eh," sabi ni Nika. Dun ako nagulat at bahagyang natakot. Hindi naman sa mapagduda akong tao, Mama Mia, pero para sa akin, hindi ko pa rin masyadong kilala si Matt. Napansin ni Nika ang pagbilog ng mga mata ko. "Huwag ka mag-alala. Wala namang gagawin si Matt sa'yo na hindi mo papayagan eh. Hindi naman siya ganung tao." Bago pa ako makapagsalita ay tumalikod na si Nika at sinarado ang pinto habang nasa loob kaming dalawa ni Matt. Ano bang tulong ang sinasabi mo, Matt?" "Nika, halika, pasok ka." Tumayo siya at pumasok sa kwarto niya. Nanginginig na ako noon, Mama Mia. Iniisip ko na baka katawan ko ang kapalit. Para sa sagot ng mga problema ko. Pero pagpasok ko ng kwarto niya ay nagulat ako. Sa kanyang kama ay may pake-paketeng mga parang powder, Mama Mia. Kahit na probinsyana ako, kahit na inosente ako, hindi naman po ako mangmang. Kaya alam na alam ko kung ano yung nasa kama niya. "Anong ibig sabihin nito, Matt?" tanong ko. Yan ang sinasabi kong sideline na gagawin mo." "Ano? Anong ibig mong sabihin pag bebentahin mo ko nito?" "Kailangan mo ng pera, 'di ba? Eto ang solusyon." "Pero Matt, maraming tao ang madadamay." "Hindi naman kita pipilitin, Irish. Nasa sayo yan. Hindi ka naman magbebenta dun sa mga taong hindi gumagamit. Dun lang sa mga gumagamit. Tsaka, may mga kontak naman ako ng pagde-deliveran mo eh. At hindi naman halata. Ilalagay mo dito," sabi niya at kumuha siya ng isang sandwich, Mama Mia. Nagulat ako. Hindi ko akalain na ganun pala ang kalakaran sa buhay ni Matt at ni Nika. Eto ba yung ginagamit ng mga bisita kapag may party? Tapos pumapasok sila at paglabas nila ay parang nagiging ibang tao na sila? Mismo, sabi niya. Doon na ako kinabahan. Pero dahil nga sa matinding pangangailangan, Mama Mia, aaminin kong ginawa ko po ang bagay na yon. At bukod sa paggawa ko sa bagay na yon, Mama Mia, natuto na rin po akong tumikim kalaunan. Para daw kasi mawala ang anxiety ko. Para daw kasi mawala ang dinidibdib kong problema at ang konsensyang nararamdaman ko. Kailangan ko ding gumamit ng ibinebenta ko. Product quality check kung baga, sabi ni Nika. Nung una sabi ko kaya ko namang kontrolin dahil isang beses lang naman. Pero kalaunan naging paulit-ulit, Mama Mia. Hanggang sa isang gabi, pumunta ako sa bahay ni Matt
sa kondo niya para kumuha ng supply. Pagdating ko doon ay may kasama siyang 2 kaibigan. "Mika, halika! Sama ka muna sa amin," sabi niya. Nagsisession sila nung mga panahon na yon, Mama Mia. Ayoko sanang sumama, pero syempre nandun na ako. Sumama na rin ako sa session nila. Hanggang sa hindi ko na namalayan na tinamaan na ako. At hanggang sa hindi ko na namalayan, Mama Mia, na bukod sa tama, ginagalaw na rin pala nila ako. Umayaw naman ako, pero parang wala silang narinig. Hanggang sa naisakatuparan nga nila ang kanilang binalak sa akin. Mama Mia, aaminin ko, hindi ko naman po masabi na hindi ko nagustuhan yung mga nangyari. Hindi ko nga rin talaga alam. Kasi nga, sabog ako nung mga panahon na yon. Umuwi ako sa dorm, Mama Mia, na parang wala ako sa sarili ko. Nagulat pa nga yung roommate ko nung makita niya ang itsura ko. Mika, anong nangyari sa'yo?" Hindi ko na namalayan, Mama Mia. Hanggang sa wala na akong matandaan. Pagising ko, nagulat ako dahil puro puti ang nasa paligid ko. Sa totoo lang, akala ko nga noon patay na ako Hanggang sa may lumapit sa akin. Yung roommate ko. Doon niya sinabi na nataranta daw siya at hinimatay ako, Mama Mia. Tumawag daw siya ng tulong at dinala nila ako sa ospital. Pero Irish, may nakita ako. Ano? Nilagay ko sa bag mo yung mga pakete. Doon ako nataranta. Ano? Saan yung bag ko? Nandun sa dorm. Baka may makakitang iba dun. Irish, bakit mo yun ginawa? Mama Mia, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Umiyak na ako ng umiyak. Sinabi ko na sa kanyang hindi ko naman talaga gustong gawin ang bagay na yun, kaya lang wala akong ibang choice. Meron ka namang choice, Irish. Pwede kang humingi ng tulong sa mga tamang tao. At sino ang tamang tao? Sino ang mga nakandang tumulong sa akin? Ikaw? Pareho lang naman tayong galing probinsya, 'di ba? Pareho lang naman tayong naghihirap at nagsusumikap dito sa syudad. Hindi, Irish. Hindi ako ang tutulong sa'yo. Pero tutulungan kitang mahanap ang taong makakatulong sa'yo. Huwag ka nang makialam. Jocelyn, kaya ko ng sarili ko. Pagkasabi ko nun, Mama Mia, ay tinalikuran ko na siya. Kinahaponan ay na-discharge din agad ako sa ospital. Dali-dali akong bumalik sa dorm at tinignan kung meron ba doon sa bag ko yung sinasabi ni Jocelyn. At nandun nga ang mga paketeng dapat ay na-i-deliver ko na sa araw na yon. Kaya kahit hapon na, pumunta pa rin ako ng school para mag-deliver. Nung na-i-deliver ko na lahat, bumalik ako kay Matt. Binigay ko ang pera, binigay niya ang komisyon. Bago kami maghiwalay ay sinabi niyang wala dapat makaalam sa nangyari sa amin nung nakaraang gabi. Tumango na lang ako. Wala naman talaga akong balak na ipagsabi yun Hindi naman kasi nakaka-proud yun. At alam ko naman na kapag sinabi ko yun, masisisi din ako sa nangyari sa akin. Kaya tatahimik na lang ako. Lumipas pa ang ilang mga araw. Ganun pa rin. Gumagamit at nagbibenta pa rin ako. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, habang nagle-lecture yung prof namin ay may pumuntang estudyante sa classroom. Pinatawag daw ako ng guidance counselor. Nagulat ako. Pero syempre, hindi ako pwedeng tumanggi. Pagdating ko sa office ng guidance counselor, Mama Mia, ay inutusan niya akong i-lock yung pinto.
Bakit po ma'am? Bakit po ilalak? Ilak mo lang, Irish. Gusto kong walang maging istorbo sa pag-uusap nating to. Nung nailak ko na Mama Mia ay pinaupo niya ako. May kinuha siyang papel. Kita mo to? This is your grades last midterms. Tingin mo ba mababawi mo pa ito this finals? Tinignan ko yung mga napakababa kong grado. Natakot na ako noon. Alam ko na mawawala na sa akin ang scholarship ko. Ano bang nangyayari sa'yo, Irish? Hindi ka naman dating ganyan na. Ganun pa rin ba ang problema ninyo sa bahay? Tumango ako, Mama Mia. Irish, may gusto ka bang sabihin sa akin? Kahit ano man yan, sabihin mo na. Huwag ka nang mahiya. Mama Mia, hindi ako nagsalita. Yumuko lang ako. Pero nung mga panahon na yun, dahil hindi mapakali ang isip ko, ang kamay ko ay kurot ng kurot sa mga sarili nila. At napansin yun ng guidance counselor. May inilabas siya mula sa drawer ng kanyang table at inilapag niya yun sa harap ko. Isang pakete, Mama Mia. Isang pakete ng powder na binibenta ko na idinideliver ko. Alam ko, hindi po ako marunong magpanggap sa muka. Lahat ng reaksyon na meron ako ay makikita sa mukha ko kaya alam kong kitang-kita niya sa mukha ko. Yung takot, yung gulat, at yung pagkumpirma na alam ko ang bagay na yon. Hindi ko tatanungin sa'yo, Irish, kung alam mo ang bagay na to. But then, alam mo bang nakita to sa bag mo? Tumahimik ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano magsinungaling. Irish, sayang ka. Kung ipagpapatuloy mo yan, sayang ka. Doon na ako humagulgol. Doon na ako nakapag-isip, Mama Mia, na hindi na nga ako ito. Iyak ako ng iyak. Doon ko ikwinento sa kanya ang lahat. Pero syempre, hindi ko sinabi ang tungkol sa ginawa ni Matt at ng mga kaibigan niya. Ayoko may ibang makaalam ng tungkol sa bagay na yon. Irish, kung gusto mo tutulungan kita. Iaahon kita. Paano po? Unang-una, dapat mong tigilan to. Tigilan mo ang pagbebenta at lalong tigilan mo ang paggamit. Naghahanap na ba ang katawan mo? Hindi ko po alam. Paanong hindi mo alam? Kasi po, tuwing niyayaya lang ako ng mga kaibigan ko, tuwing ililibre nila ako, tsaka ako nakakagamit. Okay, sige. Pilitin natin na wag gumamit ng 1 linggo o 2 linggo. Kaya mo ba yun? Susubukan ko po. Tapos, Irish, may emergency financial assistant ang school. Pwede kang humingi ng tulong. Itong grades mo, pwede ko itong gawa ng paraan para wag mawala muna ang scholarship mo. Sa pangakong sa susunod na semester, magiging mas maayos na to. Tumango ako, Mama Mia. Hinulungan nga niya ako. Pero ang pinakamahirap na laban, Mama Mia, ay yung pagpigil ko sa sarili kong hanapin ang bagay na yun sa loob ng 2 linggo. Meron na kaya ko naman. Nakaya ko, Mama Mia, sa pag-iisip ko na rin na kailangan kong gawin ito para sa kinabukasan ko. Pero hindi madali. Sa totoo lang, may mga gabing nagigising ako at napapasigaw. Pawis na pawis, naghahanap. Humingi ako ng tulong kay Jocelyn. Sabi ko sa kanya, pigilan niya ako kahit anong mangyari. Kung kailangan niya akong sampalin, gawin niya para magising ako. Mula din noon ay iniwasan ko si Nika. Nakiusap din ako kay Jocelyn na sana sabayan niya ako lagi kahit na saan ako pupunta.
At ginawa naman yun ng kaibigan ko, Mama Mia. May professor din na nag-alok na maging student assistant ako sa library kapalit ng maliit na allowance. Hindi kalakihan ng sahod pero sapat yun para hindi na ako matulog ng gutom. Unti-unti bumalik ang pag-asa. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil hindi ko na ito pinapasan ng mag-isa. Isang gabi habang pauwi ako mula sa library ay tumawag si Mama. Anak, ayos na ulit ang papa mo. May regular na ulit na pasada siya. Napangiti ako. Talaga po? Oo. At sabi niya, huwag kang mag-alala sa amin ha. Pagbutihan mo lang dyan sa pag-aaral mo. Napaluha ako habang naglalakad. Napagtanto kong matagal ko palang ipinagkait sa sarili ko ang pag-asang meron pa ring magandang bukas para sa katulad ko. Nung gabing iyon ay tumayo ako sa rooftop ng dormitoryo. Tahimik ang hangin. Maliwanag ang buwan. Naalala ko ang dating Irish na unang dumating sa Maynila. Isang Irish na punong-puno ng mga pangarap. Marami mang sugat ang dinanas ko sa buhay, Mama Mia, at sa paglalakbay na yun, hindi pa pala huli ang lahat. Hindi ko mababago ang mga maling desisyong nagawa ko. Pero kaya kong baguhin ang mga desisyon na gagawin ko simula ngayon. At doon ko pinangako sa sarili ko, hindi ko hahayaang mawala ang kinabukasan ko sa desperasyon. Dahil ang tunay na pag-asa ay hindi matatagpuan sa madaling solusyon. Matatagpuan ito sa mga taong handang umalalay at sa tapang na humingi ng tulong at sa paniniwalang may pagkakataon pang magsimula ulit kahit sa hirap na yung naranasan. Nagsimula ang panibagong semester. Mas maayos na ang takbo ng buhay ko. May scholarship pa rin ako, Mama Mia, dahil nagawa kong bumawi. May trabaho pa rin ako sa library. Unti-unti nang nakakabayad si Mama sa mga utang nila. Si Papa naman ay nakabalik na sa pagmamaneho ng tricycle kahit hindi pa rin siya gaanong kalakas. Pakiramdam ko unti-unti nang bumabalik ang lahat. Hanggang isang hapon, habang papalabas ako ng campus ay may pamilyar na boses ang tumawag sa akin. Irish? Paglingon ko ay nakita ko si Nika. Halos hindi ko na siya nakilala. Malaki ang ipinayat niya. Namumutla siya at may malalim na mga eye bags. At ang dating masigla niyang mga mata ay parang wala ng liwanag. Pwede ba tayong mag-usap? Tahimik kaming naupo sa isang maliit na parke. Matagal siyang hindi nagsalita hanggang sa bigla siyang umiyak. Pagod na ako. Hindi ko siya pinutol. Hinayaan ko siyang magsalita. Akala ko kaya kong kontrolin ang buhay ko. Akala ko kaya kong huminto kahit kailan ko gusto. Ngunit nagkamali ako, Irish. Habang nakikinig ako, naalala ko ang sarili kong ilang buwan na ang nakakalipas, Mama Mia. Yung takot, yung pagod, yung nahihiyang humingi ng tulong. Irish, hindi ko na alam ang gagawin ko. Huminga ako ng malalim. Kung dati yun, baka wala rin akong maisagot sa kanya. Pero ngayon alam ko na. Hindi ko kayang ayusin ang lahat para sa iyo, Nika. Napatingin siya sa akin. Pero sasamahan kitang humingi ng tulong. Tahimik siyang tumango. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan ay may nakita akong munting pag-asa sa mga mata niya. Kinabukasan, sinamahan ko siyang lumapit sa mga taong makakatulong sa kanya. Hindi naging madali. May mga araw na gusto niyang umatras. May mga pagkakataong nahihiya siya. May mga pagkakataong pakiramdam niya ay wala ng saysay ang lahat. Pero sa bawat hakbang, pinapaalala ko sa kaniyang parehong sinabi niya noon sa akin. Hindi ka mahina dahil humihingi ka ng tulong. Unti-unti, Mama Mia, ay nagsimula na rin siyang lumaban. Lumipas ang 1 taon.
Nasa huling bahagi na ako ng kolehiyo. Mama Mia, sa unang pagkakataon na bisita ako ng mga magulang ko sa Maynila. Kasi huling taon na, panahon na para mag-practice kami o mag-OJT. Meron pong ginawang capping para sa aming kurso, Mama Mia. Kaya kailangang umattend ang mga magulang ko. Alam mo ba, ang mga tsuyin at tsahin ko ang nagtulong-tulong para magkaroon ng pampamasahe ang aking mga magulang. Pareho silang umiiyak, pati na rin ako. Hindi dahil sa achievement na nakuha ko, Mama Mia, kundi dahil naalala ko ang babaeng muntik nang mawalan ng lahat. Ang babaeng naniwalang wala ng pag-asa kundi ang pagkapit sa maling gawain. Ang babaeng akala niya kailangan niyang akuin ang buong mundo. Kung makakausap ko ang dati kong sarili, liyakapin ko siya. At sasabihin, kahit sa dami ng mga kasalanang nagawa mo, hindi pa tapos ang kwento mo. Pagkatapos ng capping ceremony ay niyakap ako ni Papa. Anak, malapit mo na ring matupad ang mga pangarap mo. Napangiti ako habang pinupunasan ng luha ko. Hindi lang po ako ang lumaban pa, kayo din po. Lumapit si Mama at mahigpit kaming nagyakapan tatlo. At sa yakap na yun, pakiramdam ko unti-unti nang naghilom ang lahat ng sugat na iniwan ng nakaraan. Ngayon, Mama Mia, habang isinusulat ko ang kwentong ito, ay hindi ko ginawa para sa iba kundi para sa sarili ko. Hindi para balikan ng sakit kundi para maging paalala. May mga pangarap na halos mawala. May mga maling desisyon na halos sumira sa kinabukasan. May mga panahong iisipin mong wala na talagang pag-asa. May mga panahon na kumakapit ka na sa patalim kahit alam mo pang mali. Pero hanggat humihinga ka, hanggat may pagkakataon ka pang bumangon at gumising, may pagkakataon ka pang humingi ng tawad. May pagkakataon ka pang magsimula ulit. Hindi ko na mababago ang mga luha ng kahapon. Hindi ko na rin maibabalik yung gabi bago ako pinagsamantalahan ni Matt. Pero Mama Mia, alam kong kaya kong piliin ang bukas. At yun ang pinakamahalagang desisyon na ginawa ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Irish. Grabe namang kwento ito, Irish, 'di ba? Nakakapangilabot at syempre, nakaka-inspire din. Grabe din ang fighting spirit mo ha, lalo na dun sa mga panahon na sinusubukan mong tanggalin sa sistema mo yung ipinagbabawal na alam nyo na, 'di ba? Pero nagawa mo, kaya palakpakan tayo para sa'yo. Kung dati si Nika ang gumabay sa'yo papunta sa maling landas, ngayon ikaw naman ang gumagabay sa kanya papunta sa tamang landas. Kaya very good ka dyan. Hangad namin na sana tuloy-tuloy na ang pagbabago, sana tuloy-tuloy nang maging maayos ang buhay mo, at sana pagpalain ka ng may kapal dahil sa buti ng kalooban mo. Maraming salamat. Nako, sa mga nanonood at nakikinig ngayon, thank you so much din sa panonood at pakikinig ninyo sa kwentong ito ni Irish. Nako, kayo ba'y na-inspire? Kung oo, ay nako, i-share at i-like nyo na ang video na to. At huwag kalimutan na mag-subscribe na rin kayo dito sa ating channel kung hindi pa po kayo subscriber. At syempre, wag din kakalimutan na magpa-member kung gusto nyo lang naman. Wala namang sapilitan to, 'di ba? Speaking of members, naku, meron tayong mga members na kahit hindi pinilit, ay nandito at nananatili. Kaya I love you all so much. Maraming salamat. Hello ako sa ating mga members na sina Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Smack Dax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Abdullah Wahab, Rosal Macdolor, kay Kimber Dudes Balyador, Evelyn Kawit Colleen Bueno, Alpha Garcia, Rose Arevalo, Freaky,
Miriam Gutierrez, Ernesto Boyce, at Rico Sedanco. Sa wakas, nakabalik na silang lahat. Maraming thank you sa inyo, 'di ba? And speaking of, nakabalik na kayong lahat. Hello din ako sa ating mga subscribers na laging nanonood at nakikinig sa atin. Hello ako kay Hilda Agravio. Maraming salamat. Jody Ann Casal. Maraming salamat sa inyo. At syempre, hello din ako kay sino pa to? Ronnie Dios. So, maraming salamat. Ay din ako kay Raisa Sulaiman. Maraming salamat din kay Cha Pasensya, Marilu Del Monte. Hello din sa'yo, Christina Season, March Gold, Mika Mamawag, Ruby Ramos, Roslyn Caraballo, Inconsigna Monralban, Lina Ladeza. Hi, Lina Ladeza. Parang ang tagal na kitang hindi nababasa Rodel Paner, maraming salamat. Hi din ako kay Maricel Mina at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you so much sa pananatili ninyo dito sa ating channel. I love you all. Kung may naririnig kayo ngayon, ay ulan po yan. Ang lakas po ng ulan dito sa amin. Mag-ingat po kayong lahat and I love you all. Mwah, mwah, mwah. Ingat, bye-bye!